Um, Dahil po ito ay ang pulot-ulo ho nito ay tungkol po sa droga at sa illegal na mga baril. Gusto ko lang ho malaman kung gaano po kalalim ang sitwasyon po ng illegal na droga sa Region 8. So, ang unang tanong ko kay Superintendent Beltahar, sa kanina ho, no, nakikinig po ako dito sa sa mga pahayag po. Nasabi niyo ho na itong operasyon na ito ay limitado lang sa mga CIDG personnel in Region 8. Wala ho kayong kinalaman o alam sa pagpaplano ho nito. Your Honor, tama po yon. So, limitado ho to sa kila Superintendent Marcos. At kasama rin po nila yung taga-maritime group. Sila ho ang nagplano at gumawa po nitong operasyon na ito. Tama po. Sino ho ang, sa tingin nyo, sa alam nyo, hindi nyo alam, pero ngayon siguro alam nyo na, sino ho ba ang, kumbaga, nag-spearhead ng pagpaplano? Sino sa kanila ang nag-spearhead ng pagpaplano? Sa ngayon, alam nyo na ho, yung information, sino ho sa kanila nag-spearhead ho? Siyempre po, yung kanilang regional chief. Which is Superintendent Marcos. Opo. No, which is Superintendent Marcos. Superintendent Marcos, gaano katagal na ho kayo sa CIDG Region 8? Na-reassign lang po ako sa CIDG noong July 20, 2016. Katapos nag-assume po ako as Regional Chief noong July 26, 2016. Pero gaano katagal na ho kayo sa Region 8 in particular? Taga-Rom po ako, napanganak po ako sa Region 8, pero most of my assignments is in Luzon. Na-reassign lang po ako ng Region 8. Region 8, in any department, basta Region 8. Nasa po ako after my OSEC noong 2015. So 2015 nasa Region 8 na ho kayo. Apo. And then, taga saan ho kayo? Tacloban po. Sa Tacloban. So, masasabi nyo ba na kabisado nyo po ang problema ng illegal na droga sa Region 8? Taga doon kayo, na-assign ho kayo noong 2015. In your own opinion, kabisado nyo ba ho yung lalim ng problema ho sa Region 8? Actually, marami na pong information na akong nalalaman pertaining po sa drug problem ng Eastern Visayas. Range of 1 to 10, no? 10 being alam na alam nyo, 0 being hindi nyo alam. Ano ang masasabi nyo sa sarili nyo? 1 to 10. Sa pagkaalam nyo sa problema sa illegal na droga doon, anong range? 9, sir. Nasa 9. So alam na alam nyo. And kanina ho sa mga pahayag nyo, nakita ko alam na alam nyo. In fact, you mentioned na itong Espinosa group is really delikado, no? Mga armado at delikadong tao. Sa inyong mga pahayag kanina, nakikita ko na number 9, even number 10 pa nga in lalim ng problema ho dito. Superintendent Marcos, dahil kabisado yun itong problema na ito, alam nyo rin po yung affidavit na in-execute ni Mayor Espinosa? Naririnig ko po, sir. Hindi naman po actually na nakita ko yung affidavit, pero napagkwentuhan po yun, lalo-lalo na po nung mayroon na po mga finailan ng kaso sa RIAS. So hindi nyo nakita ang affidavit? No, sir. Hindi kayo naging curious kung sino-sino yung mga pangalan na Naging curious din pinangalanan po, niya sir. dahil Actually, number 9 nga kayo pagdating sa knowledgeable in illegal drugs. Hindi ba kayo naging curious? Sino kaya itong mga pangalan na ito? naging curious din po, sir. Actually, right immediately after the mayor have executed his affidavit in the prosecutor's office, nagkaroon din po ako kaagad ng kopya kung sino-sino po yung nasa listahan. So nabasa nyo? Ngayon, it was confirmed lang ng nasa social media na yung hawak kong listahan is match doon sa binigay sa akin ng informante. So nung ni-execute niya yung affidavit, nabasa nyo kaagad? Hindi yung Nakakuha- affidavit, hindi po yung affidavit, sir. Pero nakuha nyo yung mga pangalan kaagad? Opo, sir, pero Through other sources? not necessarily, sir, na 100% accurate po yun dahil nanggaling lang po sa isang informante. Okay. Sorry, Senator Gastalan, with your permission, additional Go lang ahead. doon sa question Sige mo. po. Nung narinig mo yung affidavit ni Espinosa,
narinig ba, kasali ba yung pangalan mo doon sa inano niya? Sa mga na, hindi naman. So far, hindi naman po, sir. Ah, okay. Yun lang ang Opo, gusto sir. ma... So, meron kayong, although it's informal, pero meron kayong mga pangalan na nagtugma, sabi niyo rin, Opo. doon sa mga pinangalanan ni Mayor Espinosa. Opo. Do you agree, tama po ba yung sinabi ni Superintendent Beltahar na kayo po ang nag-spearhead sa pagpaplano nitong operasyon na ito? Actually, ang nag-spearhead talaga ng pagpaplano, si Major Larga. Yung sa akin, approval. Approval. Opo. Pero bago nyo in-approve, dapat alam nyo kung bakit. Diba? Kasi Dapat ito, po ganun. 19 na tao ang pumunta sa isang piitan. Para masagot ko po lahat. Diba ho? Dapat siguro hindi ho yung detalye, pero alam nyo ho kung bakit. At Opo. binigyan nyo ng go signal. Opo, kaya nga din po nandun ako lang sa area para po mabilis po ang pagtakbo sa akin ng impormasyon dahil nalaman din ko po Hindi, but- during the briefing na yung signal po ng cellphone sa area mahina. Teka, hindi ko maintindihan ho. Hindi ho kayo kasama sa pagpaplano ng operasyon. Yung planning, sa planning, siyempre po, ipinaprove po sa akin. Hindi, yun. step by step tayo Binigyan nyo ng go signal. Opo. Kasama ba kayo sa pagpaplano? Bali, recommendation po yun, sir, ng Northern Leyte CIDG. Nagrekomenda po siya ng application ng search warrant at saka implementation, inapprove ko po. Pero sa pagpaplano, yung pagpaplano, paano papasok, sino pipili ng tao? Hindi po ako kasama doon. Hindi kayo kasama doon. Hindi po. Pero nasa site kayo. Nandun po ako nagmo-monitor sa site. So wala kayong kinalaman, nanonood lang kayo doon. Actually, hindi ko nga po napapanood kasi nasa kalsada po ako. Pero nakikita nyo sila. Yung mga tumatakbo lang pong officer papunta sa kalsada at sinasabihan ako kung kung... Pero sa tingin ko ho, kasama kayo sa pagpaplano kasi kayo yung pinakamataas na officer on site. Hindi na po ako necessarily na pinagkatiwala ko na po yun sa provincial officer ko kasi capable naman sila sa pagpaplano kung paano papasok. Nasa kanila yung sketch ng binigay nila sa huwes, kung anong formation ng jail. Kaya hindi na po ako doon sumali. Superintendent Marcos, kanina nasabi niyo ho na nasa inyo po yung mga listahan ng mga pangalan at kabisado niyo ang drug trade sa Region 8. Nabanggit ho kanina rin ni Senator Drilon si Ginang Lailani Himenea at sabi niyo pahapyaw kanina na related kayo dito sa taong to. Related ba ho kayo dito sa taong to? Related po. So nung nakita niyo ho to nung una, nung nakita niyo yung listahan nung una, Actually po, wala po yung pangalan niya dito sa sinasabi kong listahan. Nandito pa po sa akin yun. Makikita niyo po yung petsa sa isang cellphone ko. Hindi po siya kasama doon sa nag-leak na info galing prosecutor. Hindi po siya kasama doon. hindi ho. Nasa cellphone ko po Nasa yun, sir. kasama siya ho doon sa pangalan ibinigay ni Mayor Espinosa, tama? Bali, sabi ko nga po, wala po akong personal knowledge, pero naririnig ko po na may chismis na ganun. Hindi, but earlier sinabi niyo ho na meron kayong listahan ng mga pangalan na ibinigay ni Mayor Espinosa, tama Opo, po? yung nilig po, Including, hindi po kasama doon sila Leni Minia. wala ho siya doon. Wala ho siya doon. Pero kinasuhan ho siya ng Albuera Police, tama ho ba, sir? Yes, sir. In fact, kasali siya sa unang batch na kinasuhan. Hindi ko po alam yan at saka wala po akong, sabi ngo, personal knowledge kung involved siya dyan or meron siyang- Kanina sinabi niyo may pangalan pero ngayon wala yung pangalan. Tapos Nung nag-leak po sa akin ano ba ho yung... talaga? Nung nag-leak po sa akin nung magpunta po si Mayor Espinosa sa prosecutor's office, may nilik po na listahan kung sino po yung mga personalidad na Wala. nandun. Wala po siya dun. Sigurado po ako kasi nandito po yan sa cellphone ko. Pero bago niyo pinlano to, did you even bother to get the official list para makita niyo kung sino-sino yung mga pangalan? Hindi na po. Hindi naman ako nakikialam po sa Albuera eh. Hindi niyo ba ho naisip na dahil kayo po ay kasali dito sa operasyon, lalong-lalo na sa pagpaplano, na makukompromiso po
ang integridad niyo ho dahil kamag-anak niyo po ay nakasali ho dito sa listahang ito? Hindi ko... Lalong-lalo na ngayon na nagkaroon ho ng problema, may napatay, yung supposedly star witness, lalo hong ma-implicate ho ang kayo at hindi nyo ba ho naisip po yun? Hindi ko po inisip na magkaroon ng implikasyon kasi wala naman po akong masyadong connection papunta po sa kung ano po yung pinagagawa nilang mga ano. Pero meron po akong impormasyon na yung parang hindi ho kasi magtugma sa akin na sabi nyo kanina, yung knowledge nyo is number 9, chinek nyo yung personalities. Sige po, kung papabayaan nyo po ako magpaliwanag, sa tagal ko po sa Region 8, meron din po kami, lalo na napunta na ako napunta na ako ng CIDG. Mula po nung nag-supervise din ako sa Albuera nung election period, dahil akin yung 4th District, nakasama ko po yung Philippine Army. Ang Philippine Army lang po nakipagtrabaho sa akin dahil ang sabi nila contaminated daw yung mga pulis sa Albuera. Ngayon, designate po ako ng provincial director ni Simborio noon, Colonel Simborio. During that time, 4 po ang pinapatay ng Espinosa Group na nung nandun po ako nagsusupervise sa 4th District. Nalaman ko po lahat ng impormasyon kasi malalim na po ang impormasyon na alam ng Philippine Army 8ID pertaining po sa Espinosa Group. At pinagkatiwala po nila sa akin yun. Ngayon po, base din po sa impormasyon ko, yung mga affidavit po na pinag-i-execute ni Mayor, yung iba pong pangalan is pinaglalagay lang po doon. Ngayon, hindi mo ako nagsasalita doon kasi wala naman nga akong pakialam. Nakumpirma ko lang din during itong recently, may social media dyan na yung kapatid ni Mayor nagsasalita niya si Ramon na yung affidavit was ready-made. Katapos pinapirmahan lang sa kanya, hindi niya alam kung mga personalidad na nandoon. Pinirmahan lang niya yun in exchange of security. Nasa social media po yun. Actually, may kopya nga po ako dito eh. Anyways, para sa akin ho, dapat ho siguro, dahil nga direktang na-implicate yung kamag-anak at kayo ho'y nagplano ho nito, siguro naman mas maganda ho kung napaalam nyo sa iyong mga superiors at nag-inhibit ho kayo dahil hindi maganda ho tignan eh. Sa labas, kagaya ko na nasa labas, hindi ho maganda ho tignan. Anyways, kay Superintendent Bertahar, curious lang po ako, in the past, meron po bang mga ganitong for example po, dito sa Metro Manila, no? Meron ho kayong informant na nagsabi may drugs, merong baril sa loob ng isang jail, isang piitan. Kumukuha ho kayo ng search warrant at pumapasok ho. May mga ganun instance in the past ba ho? Maybe kay General Magalong rin po, no? For both gentlemen. Is this something usual? Mr. Chair, Your Honor, ang usual procedure po niyan is i-debrief po namin yung informant, especially po pong walk-in informant na wala pa ho kaming record kung ano po talaga yung credibility niya o reliability niya. Pero if it's a walk-in informant, tatagal po yung proseso niyan. Talagang magkakaroon ho ng validation, revalidation, kailangan din ho ng talagang surveillance, casing, lahat ho ng tradecraft ng Intel, i-apply po namin just to make sure na lahat ng binibigyan niyang information are really genuine and validated General, information. was there any instance in the past wherein CIDG applied for a search warrant, nag-apply ho kayo ng search warrant at pumasok ho kayo sa isang piitan para kunin yung mga kontrabando? May mga ganyan bang, is that a usual operation of CIDG in the past? Your Honor, when I was the director of CIDG, we never had that instance na nag-apply kami ng warrants sa isang jail facility. But we applied a search warrant sa sarili naming opisina sa Pampanga. But there's a big difference po dun sa dalawa. Yung isa po, sa jail facility, incarcerated na po yun eh. Controlled environment, why do I still have to apply a search warrant? So, unlike po dun sa isang opisina namin, na free pa hong
gumagalaw po yung mga tao namin doon at we believe that they were involved in drugs, kaya po namin na-raid po yun. So in your memory po, wala hong ganitong mga nag-apply ng search warrant at papasok po sa isang jail facility? In As your far as memory. my memory is concerned, Your Honor, wala po ako natatanda. So do you think this is unusual na nag-apply at pumasok sa isang piitan? Very, very unusual po, Your Honor, and it's not a standard practice. Alright. That's it, Mr. Chair. Maraming salamat, gentlemen. Thank you. Dahil po ito ay, ang pulot-ulo ho nito ay tungkol po sa droga at sa illegal na mga baril, gusto ko lang ho malaman kung gaano po kalalim ang sitwasyon po ng illegal na droga sa Region 8. So, ang unang tanong ko kay Superintendent Beltahar, sa kanina ho, no, nakikinig po ako dito sa sa mga pahayag po. Nasabi niyo ho na itong operasyon na ito ay limitado lang sa mga CIDG personnel in Region 8. Wala ho kayong kinalaman o alam sa pagpaplano ho nito. Your Honor, tama po yon. So, limitado ho to sa kila Superintendent Marcos. At kasama rin po nila yung taga-maritime group. Sila ho ang nagplano at gumawa po nitong operasyon na ito. Tama po. Sino ho ang, sa tingin nyo, sa alam nyo, hindi nyo alam, pero ngayon siguro alam nyo na, sino ho ba ang, kumbaga, nag-spearhead ng pagpaplano? Sino sa kanila no, ang nag-spearhead ng pagpaplano? Sa ngayon, alam nyo na ho, yung information, sino ho sa kanila nag-spearhead ho? Siyempre po, yung kanilang regional chief. Which is Superintendent Marcos. Opo. No, which is Superintendent Marcos. Superintendent Marcos, gaano katagal na ho kayo sa CIDG Region 8? Na-reassign lang po ako sa CIDG noong July 20, 2016. Katapos nag-assume po ako as Regional Chief noong July 26, 2016. Pero gaano katagal na ho kayo sa Region 8 in particular? Tagaroon po ako, napanganak po ako sa Region 8, pero most of my assignments is in Luzon. Na-reassign lang po ako ng Region 8. Region 8, in any department, basta Region 8. Na-assign po ako after my OSEC noong 2015. So 2015 na sa Region 8 na ho kayo. Apo. And then, taga saan ho kayo? Tacloban po. Sa Tacloban. So, masasabi nyo ba na kabisado nyo po ang problema ng illegal na droga sa Region 8? Taga doon kayo, na-assign ho kayo noong 2015. In your own opinion, kabisado nyo ba ho yung lalim ng problema ho sa Region 8? Actually, marami na pong information na akong nalalaman pertaining po sa drug problem ng Eastern Visayas. Range of 1 to 10, no? 10 being alam na alam nyo, 0 being hindi nyo alam. Ano ang masasabi nyo sa sarili nyo? 1 to 10. Sa pagkaalam nyo sa problema sa illegal na droga doon, anong range? 9, sir. Nasa 9. So alam na alam nyo. And kanina ho sa mga pahayag nyo, nakita ko alam na alam nyo. In fact, you mentioned na itong Espinosa group is really delikado, no? Mga armado at delikadong tao. Sa inyong mga pahayag kanina, nakikita ko na number 9, even number 10 pa nga in lalim ng problema ho dito. Superintendent Marcos, dahil kabisado yun itong problema na ito, alam nyo rin po yung affidavit na in-execute ni Mayor Espinosa? Naririnig ko po, sir. Hindi naman po actually na nakita ko yung affidavit, pero napagkwentuhan po yun, lalo-lalo na po nung mayroon na po mga finailan ng kaso sa RIAS. So hindi nyo nakita ang affidavit? No, sir. Hindi kayo naging curious kung sino-sino yung mga pangalan na Naging curious din pinangalanan po, niya sir. dahil Actually, number 9 nga kayo pagdating sa knowledgeable in illegal drugs. Hindi ba kayo naging curious? Sino kaya itong mga pangalan na ito? naging curious din po, sir. Actually, right immediately after the mayor have executed his affidavit in the prosecutor's office, nagkaroon din po ako kaagad ng kopya kung sino-sino po yung nasa listahan. So nabasa nyo? Ngayon, it was confirmed lang nung nasa social media na
na yung hawak kong listahan is match doon sa binigay sa akin ng informante. So, nung ni-execute niya yung affidavit, nabasa niyo kaagad? Hindi Tama? yung Nakakuha- affidavit, hindi po yung affidavit, sir. Pero nakuha niyo yung mga pangalan kaagad? Opo, sir, pero Through other sources? not necessarily, sir, na 100% accurate po yun dahil nanggaling lang po sa isang informante. Okay. Sorry, Senator Gastalia, with your permission, additional Go na ahead. doon sa question Sige mo. po. Nung narinig mo yung affidavit ni Espinosa, narinig ba, kasali ba yung pangalan mo doon sa inano niya? Sa mga hindi naman. So far, hindi naman po, sir. Okay. Yun lang ang Opo, gusto sir. ma... So, meron kayong, although it's informal, pero meron kayong mga pangalan na nagtugma, sabi niyo rin, Opo. doon sa mga pinangalanan ni Mayor Espinosa. Opo. Do you agree, tama po ba yung sinabi ni Superintendent Beltahar na kayo po ang nag-spearhead sa pagpaplano nitong operasyon na ito? Actually, ang nag-spearhead talaga ng pagpaplano, si Major Larga. Yung sa akin, approval. Approval. Opo. Pero bago nyo in-approve, dapat alam nyo kung bakit. Diba? Kasi dapat ito, po ganun. 19 na tao ang pumunta sa isang piitan. Para masagot ko po lahat. Diba ho? Dapat siguro hindi ho yung detalye, pero alam nyo ho kung bakit at Opo. binigyan nyo ng go signal. Opo, kaya nga din po nandun ako lang sa area para po mabilis po ang pagtakbo sa akin ng impormasyon dahil nalaman din ko po Hindi, but- during the briefing na yung